Narito po ang kumpletong liturhiya para sa March 9, kasama ang unang pagbasa, salmo, ebanghelyo, pagninilay, at panalangin. Umpisahan na po natin. Unang pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magsisinungaling, at huwag kayong manlilinlang sa isa't isa. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan. Huwag ninyong aapihin ang inyong kapwa o pagnanakawan. Huwag ninyong ipagkait ang sahod ng manggagawa hanggang kinabukasan. Huwag ninyong lalaitin ang bingi o lalagyan ng hadlang ang daraanan ng bulag. Matakot kayo sa inyong Diyos. Huwag kayong magbibigay ng di makatarungang hatol. Huwag ninyong papaboran ang mahirap o kakampihan ang makapangyarihan. Huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapatid. Huwag kayong maghihiganti o magtatanim ng sama ng loob sa inyong kapwa. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay espiritu at buhay. Ang kautusan ng Panginoon ay ganap, nagbibigay buhay sa kaluluwa. Ang kanyang mga utos ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay karunungan sa mga simple. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, nagpapasaya sa puso. Ang utos ng Panginoon ay malinaw, nagbibigay liwanag sa mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay dalisay at nananatili magpakailanman. Ang mga hatol ng Panginoon ay totoo at pawang makatarungan. Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag dumating ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian at kasama ang mga anghel, uupo siya sa kanyang trono, titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao tulad ng paghihiwalay ng pastol sa mga tupa at kambing. Sasabihin niya sa mga nasa kanan, halina kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Sapagkat ako'y nagutom at pinakain ninyo, nauhaw at pinainom ninyo, naging dayuhan at pinatuloy ninyo, hubad at dinamitan ninyo, may sakit at dinalaw ninyo, nasa bilangguan at pinuntahan ninyo. Magtatanong sila, Panginoon, kailan namin ginawa ito sa iyo? At sasagot siya, ano mang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa aking mga kapatid, ginawa ninyo sa akin. Ngunit sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin sapagkat hindi ninyo ako tinulungan noong ako'y nangangailangan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagninilay. Mga kapatid, napakalinaw ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon.
Ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa pagmamahal sa kapwa. Hindi lamang sapat ang panalangin, pagsisimba, pag-aayuno kung wala namang malasakit sa nangangailangan. Sinabi ni Jesus, anumang ginawa ninyo sa pinakamaliit, ginawa ninyo sa akin. Ibig sabihin, kapag tinulungan mo ang mahirap, tinulungan mo si Kristo. Kapag pinatawad mo ang nagkasala, pinaglilingkuran mo si Kristo. Kapag pinakain mo ang nagugutom, pinapakain mo si Kristo. Ang Kwaresma ay paalala na ang kabanalan ay hindi lamang nasa simbahan, nasa kabutihan sa kapwa. Manalangin. Ama naming Diyos, turuan mo kaming makita si Jesus sa aming kapwa, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang kanilang pangangailangan, at buksan mo ang aming puso upang tumulong ng may pagmamahal. Sa panahong ito ng Kwaresma, linisin mo ang aming puso sa pagiging makasarili at gawin mo kaming instrumento ng iyong awa. Naway sa bawat mabuting gawa ay mapalapit kami sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.